Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po'y dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng Jose Abad Santos sa probinsya ng Davao Occidental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Jose Abad Santos. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 43. Ang sandata niya'y nawalan ng saysay, binigo mo siya sa kanyang paglaban. Ang sandata niya nawalan ng saysay, binigo mo siya sa kanyang paglaban. Ang sandata niya nawalan ng saysay, binigo mo siya sa kanyang paglaban. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at kami dumadalangin ng paglinis ng banal na dugo ng aming manunub. Mi Panginoon ay patuloy na itago sa iyong malabay na pakpak. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Jose Abad Santos sa probinsya ng Davao Occidental. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa Davao, sa Jose Abad Santos, nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitakda ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Jose Abad Santos. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 9 na kabanata. Ang talata po ay 8 hanggang 12. Sinabi ni Yahweh kina Moises sa taat, dumakot kayo ng abo sa pugon, at ito'y pataas na ihagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng pigsang nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng pigsang nagnanaknak ang mga tao't mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkero'y hindi na makaharap kay Moises sapagkat sila may tadtad rin
ng pigsang nagnanaknak. Samantalang ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi nito pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang abo ng paghatol at ang katigasan ng puso. Ang tekstong ito ay tungkol sa ika-6 na salot sa Ehipto, ang salot ng mga pigsa. Dito natin makikita na ang Diyos ay may kapangyarihan sa kalikasan, sa kalusugan, at sa kasaysayan. Ipinapakita rin dito ang dalawang magkaibang tugon, ang pagsunod ni na Moises at ang pagmamatigas ng Faraon. Una, ang kapangyarihan ng Diyos sa maliliit na bagay. Gumamit ang Diyos ng ordinaryong abo mula sa pugon upang parusahan ang buong Ehipto. Alam niyo po, walang bagay na masyadong maliit na hindi kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang layunin. Ang simpleng pagsunod ni Moises sa paghahagis ng abo ay nagbunga ng napakalaking himala. Alam niyo po, kapag tinignan natin yung katotohanan nung ang liit-liit lang, ano po, abo lang. Pero sa kapangyarihan at pagsama ng Panginoon, ang abong ito ay nagdulot ng labis na pasakit sa buong Ehipto. Ikalawa, ang kabiguang dulot ng huwad na pagtitiwala. Ang mga salamangkero ng Faraon ay hindi rin makaharap kina Moises dahil sa silaman ay natadtad ng bigsa. Nabigo ang karunungan ng tao at ang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. Ang anumang bagay na pinagtitiwalaan natin bukod sa Diyos ay guguho sa panahon ng kanyang paghatol. Alam niyo po, naalala ko lang yung isang kapatid natin, na dumadaan siya sa isang sitwasyon na hindi niya inisip. Yung mga kabutihang ipinagkakaloob ng Panginoon sa kanya, yung mga pagpapala na tinatanggap niya sa ating Diyos na buhay, ay biglang isang iglap na napawi. At siya po ay labis na nalungkot sapagkat samantalang siya po ay nakagagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon at hindi naaayon dun sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Wala naman siyang direktang kasalanan. Kaya siya po dumalangin sa Panginoon na siya'y kunin na ng Diyos. Pero alam niyo po yung katotohanan, pinakita lang ng Panginoon na ang kapangyarihan ng sanlibutan ito, maging yung mga pinagkakatiwalaan natin ay hindi marapat na panghawakan maliban na lang sa ating Diyos na buhay. Ikatlo po, ang panganib ng patuloy na pagmamatigas. Sa kabila ng matinding sakit, pinagmatigas pa rin ng Faraon ang kanyang puso. Ang patuloy na pagtanggi sa tinig ng Diyos ay nagiging sanhi ng espiritual na pagkabulag at pagkamanhid. Kapag paulit-ulit nating tinanggihan ang paanyaya ng Diyos, unti-unting tumitigas ang ating mga puso sa kanyang biyaya, sa kanyang panawagan,
Huwag nating hintayin na dumanas tayo ng matinding hampas ng buhay bago tayo sumunod sa Diyos. Suriin natin ang ating mga puso ngayon. Ito ba ay malambot sa kanyang mga paalala o tulad ng Faraon na nananatiling matigas? Tugunan natin ang Diyos ng may pagpapakumbaba at pagsunod na langit. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y humihingi ng tawad sa hindi namin pakikinig sa iyo, sa aming pag-iisip na mapalalagpas mo ang mga munting kasalanan, ang mga munting pag-iimbon. Tawarin mo po kami. At ang aming panalangin, Ama, hindi lamang kami magkaroon ng kaunawaan, kung hindi hayaan mong maipahayag namin ito sa iba, hindi upang sila'y husgahan, kundi upang sila'y buong pagmamahal na isauli sa iyong piling. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananampalataya. Walang kasinungalingan ng kaaway ang magtatagumpay sa aming buhay, sa aming pagpapakumbaba sa iyo. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Jose Abad Santos sa probinsya ng Davao Occidental. Ang aming panalangin, ikaw pong magkaloob ng pagkakaisa, unawaan sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa Jose Abad Santos. Sa pangalan ni Jesus, dasal namin na ang iyong pag-ibig ay mag-umapaw sa bayang ito. Dumaloy ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Dasal din po namin ang patuloy na pangunguna mo sa pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Jose Abad Santos. And we declare the fire of revival sa buong bayan ng Jose Abad Santos. Ayan mong dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan. Hayaan mong dumaloy ang kaunlaran at maranasan sa buong Mindanao, sa buong Visayas at sa buong Luzon. Hayaan mo, Panginoon, na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America ways in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagsama mo sa aming mga misyonero at sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila'y magtagumpay sa paghayag ng iyong katotohanan sa mga bansa na iyong pinaglagakan sa kanila. So also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matupad nilang yung dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga tagapanguna sa aming bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. At tunay ikaw po ang magtagumpay sa paglalagak ng katotohanan at katwiran sa aming mga lingkod bayan. Dasal din namin ang iyong pagtatalaga na maipakita, expose the deception of the enemy. At ang aming hiling, Panginoon, yakapin ang aming mga pinuno ang pagmamahal sa iyo. Ikaw ang aming Panginoong Hesukristo, kilalanin bilang Diyos at tagapagligtas. As we also pray for the country of Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Samahan, bantayan, ingatan mo po ang mga bansang ito. Dumaloy ang kapangyarihan mo, ang kalwalhatian mo,
at maranasan ang dakilang pagsama mo. As you also pray sa fulfillment ng purposes mo sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo po ang mga bansa ng China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Ikaw ang magpadala ng iyong Santong Espiritu upang matupad nila ang kalooban mo. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.